candidates from the Marcos administration still lead in the 2025 pre-election senatorial preferential survey. This is based on the December pre-election senatorial preferential survey of Tangere. This includes ACT CIS party list representative Erwin Tulfo, who is in the #1 spot. The survey also shows mainstream media is still the public's leading source of information on the candidates. Hi! Maayong adlaw sa inyong tanan, mga kapipos. May kasabihan si Jose Rizal na, the heart of success, the painter of mind. You are the great masterpiece. Practice it high, kaya vote wisely para sa mas maunlad na bansa. Why education is important when it comes to voting? Kasi naniniwala si Rizal na kung tayo'y marunong magbasa at magsulat, makikilatis natin ang kandidato at ang karapat-dapat sa posisyon. Kung si Rizal nga naniniwala, tayo pa kaya? Ano nga ba ang main goal ng advocacy na to? The main goal of this advocacy is to inform that everyone na ang edukasyon is the key or tulay upang bumoto sa karapat-dapat sa posisyon. Hindi lamang base sa kanyang katayuan sa buhay, kung hindi kung ano ang kaya niyang ibigay at isugal para sa kanyang mamamayan. Kaya bumoto po tayo sa karapat-dapat sa posisyon through education. Sure, ika nga ni Jose Rizal noong unang panahon, kakulangan sa edukasyon dahil sakop at kontrolado tayo ng mga dayuhan. Ang mga kababaihan ay walang karapatan sa edukasyon. Tanging mamayan lamang ang may karapatan na mag-aral. But nowadays, lahat ay may kalayaan at karapatan na mag-aral. This will be used for a new nation para sa mas ikakaunlad. Bakit importante ang vote education? Ayon sa mga balita, laganap ang vote buying. Hindi lang ang misinformation sa mga social media. Nasaan ang ating pinag-aaral? Kung basta-basta na lang tayong nagpapabayat at naniniwala agad-agad. Importanteng bumoto sa karapat-dapat dahil ang buhay ng bawat isa ang nakasanala. Your vote is your voice, so piliin ang karapat-dapat na kandidato. How to be a responsible voter? So, kinakailangan talaga na alam natin yung informasyon ng taong puputuhan natin dahil dito natin malalaman ang tao na to ay may kakayanan na tugunan ang kanyang posisyon. Ang pagboto ay higit pa sa isang karapatan. Ito ay isang sagrado at malagang responsibilidad ng bawat mamamayan. Ito ang boses ng taong bayan, ang instrumento ng pagbabago at ang pagpundasyon ng isang maayos at paunlad na lipunan. Ang bawat boto ay timbang at ang pagpili ng mga karapat-dapat na pinuno ay hindi lamang nakakapekto sa kasalukuyan, kundi higit sa lahat sa kinabukasan ng bansa. Ang pag-unawa sa kalagayan nito ay ang pag-iwas sa pagbibenta ng boto ay susi sa pagkamit ng isang maunlad na kinabukasan para sa lahat. Ang mga kahihinatnan na maling pagpili ay maaaring maging malawakan at pangmatagalan. Ang pagpatuloy na korupsyon at paghihirap sa pag-unlad ng bansa nagre-resulta sa paglala ng kahirapan at kawalan ng pantay na oportunidad. Ang kawalan ng hustisya ay nagpapababa ng tiwala ng mamamayan sa gobyerno na nagdudulot ng kahulugan ng kawalang payapa. Ang pagwawalang bahala sa mga halagang issue ay nagpapababa ng kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Nagre-resulta na mas maraming problema sa kalusugan, edukasyon at ekonomiya. Sa huli, ang pagboto ay isang pribilehiyo na responsibilidad na hindi dapat basta-basta ipagwalang bahala. Ang bawat boto ay matimbang at ang pagpili ng mga karapat-dapat ay pinuno ay susi sa pagkamit ng isang mas maunlad at makatarungang lipunan. Ang pag-iwas sa pagbibenta ng boto ay paggamit ng isang karapatan na may paragutan ay mga hakbang tungo sa isang mga magandang kinabukasan para sa ating bansa. Ang ating boto ay hindi lamang isang karapatan kundi isang tungkulin na dapat nating gampanan na may panagutan at pag-iisip. Election day, POC leaders go to a known bailiwick of their patron's opponent. They pay voters there 1,000 pesos each to stay home and not vote. Kakausapin na kung ilan yung botante sa pamilya nila. O, kung ilang kayong botante rito, huwag na lang kayong bumoto, babayaran na lang namin kayo. Kasi alam namin na ang iboboto nila yung kalaban namin. On election day, POC leaders tell voters to go to a specified place before casting their ballot. Their names are listed down before they are given instructions on what to do.
At the precinct, voters must discreetly show their failed ballot to the watcher, who is also hired by one's candidate. Kahit nga minsan yung mga teachers, alam, may ano rin yan, nabibigyan. Tapos, pagdating nung pag nakaboto ka na, may indelible ka na, pupunta ka na ulit sa lugar na, sa kakababayaran. Vote wisely. No votes by.